Report ng Billionaire News Channel. Senate mulls Emergency Caucus over possible ICC warrants versus Bato. Ito pa, minority meltdown, Cayetano Black seen shrinking as ICC flood scam. Cases loom. Yon ang dapat pag-usapan namin, sabi ni Ping Lacson. Kung magiging desisyon ng nakakarami, kung anong tulong ang maibibigay sa aming dalawang kasamahan. So he also agreed with critics of the Duterte's turnover last year, saying that any international warrant niya should have been coursed through a domestic court instead of being served directly on the respondent. Sabi ni Ping Lacson, yan ang posisyon niya. Lacson admitted the issue has been very difficult niya. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. At pag-usapan natin yung mga mainit na issue dito po sa ating bansa. Matutunaw po yung Senate minority po. Report ng Billionaire News Channel. Senate mulls Emergency Caucus over possible ICC warrants versus Bato sa kay Bongo. At pinag-uusapan na rin ngayon mga kababayan yung pagkatunaw ng Senate minority. Isara na niya ng Senado. Maubos yung mga senador. Hindi man na niya Mr. Barabillas. Ilan lang naman. Marami po. Iwan ko kung ano mangyayari dyan. Ito pa. Minority meltdown. Cayetano Black seen shrinking as ICC flood scam. Cases loom. Balita ngayon sa Politico News. Meltdown na po. Matutunaw na yung Senate minority. Iyakan sila ngayon. Paano na yan? How the chamber will respond if arrest warrants are issued against Senators Bongo. I-issue rin din niya agad ninyo. Ano magagawa ninyo niya? And Ronald Bato de la Rosa following their inclusion in the crimes against humanity. Alangan man kasi humanity case. Alangan man na maging protector kayo dito sa mga mabigat po yung kaso. Imagine, crimes against humanity. So, lalabas niyan kung itatago ninyo, isi-shield ninyo yung mga senador na to. So, lalabas yung Senado ng Pilipinas, protector of the suspected criminals against yung case na crimes against humanity. Nakakaya sa buong mundo na yung Senado na dapat the last bastion of democracy naging shield of crazy people na sangkot dito sa crimes against humanity filed before the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte. Sabi po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, they would need to discuss as a body how to handle the situation. Kailangan nila mag-usap-usap na tayo. Mga pangitain po ito. Ito yung sinasabing the writings on the wall, many tickle o parsin, including whether the two senators could seek refuge. Pwede ba silang proteksyonan? Limbawa, nandyan na yung warrant of arrest, mga kababayan, issued against the two senators within the Senate premises if the warrants are served. Yon ang dapat pag-usapan namin, sabi ni Ping Lacson. Kung magiging desisyon ng nakakarami, kung anong tulong ang maibibigay sa aming dalawang kasamahan. We'll just cross the bridge when we get there kasi wala pa naman tayo doon. Sabi po ni Ping Lacson sa radio interview. At this point niya in time, siyempre, speculation lahat. Kung halimbawa pang mayroong warrant of arrest, mayroon bang red notice, magko-coordinate ba ang Interpol? May mga proseso rin dyan, sabi niya. Sabi po ni Ping Lacson. Siyempre, magko-coordinate yung tulad ng ginawa mga kababayan ng Interpol, nakipag-coordinate sa local authorities. Di ba? Ang nag-serve ng warrant of arrest kay Digo, si General Torre. Ngayon, wala na si General Torre, General Manager na po ng MMDA. So, ang magsiserve niyan, si Nartates ang magsiserve. Tay, kami naman ang ikukulong. May gumawa nito mga kababayan.
Yun palang ibig sabihin noon, naging prophetic yung signature campaign ninyo. Kami naman. Yun pala, patungkol kay Bato de la Rosa, kay Bongo, at iba pang mga sangkot na opisyal. Yun palang ibig sabihin noon, tayo kami naman. The two senators were named by the ICC as co-perpetrators in alleged killings during the Duterte administration's war on drugs campaign. Kaya si Digong, yung mga paghamon niya, ngayon na niya, baka mamatay na ako. Sipain kong ICC, na-deliver siya doon. Yun ang bukang bibig niya, inamon niya yung ICC. Narinig ng ICC, nag-issue ng warrant of arrest, sinerve sa Interpol, pinagmumura pa ni Digong yung ating Pangulo, diniliver siya tuloy. Comes now, they bring him home. At ngayon, tayo kami naman. Ngayon tuloy, sila nga, ang kaulugan pala, ngayon natin na naintindihan ang kanilang sinasabi na tayo kami naman. Ang ibig palang sabihin, may susunod na madideliver. So he also agreed with critics of Duterte's turnover last year, saying that any international warrant niya should have been coursed through a domestic court instead of being served directly on the respondent. Sabi ni Ping Lacson, yan ang posisyon niya. Lacson admitted the issue has been very difficult niya. It has been difficult for the chamber, especially with De La Rosa's continued absence from the Senate session since November 2024 amid rumors of an impending arrest warrant. Hinihintay lang na umabot sa June, mga kababayan, na absent pa si Bato de la Rosa. Magpa-file na si Trillanes ng ethics complaint. So, yun ang dilema, mga kababayan ni Bato de la Rosa. Hindi man ako confirm kung may warrant of arrest. At yung sabi, yung may attempt to change the leadership ng Senado, gustong agawin yung Senate leadership. Si Bato de la Rosa daw, nandun lang naka-standby. Kaya pala nagparinig si Boyeng Rimulya na naka-standbyan niya kami. Lumabasan niya yung warrant of arrest. Huwag nga niyang mag-alala. Senate President Tito Soto, naka-standby lang kami. I-save namin agad. Hindi na lumabas, mga kababayan, si Bato. Naka-standby daw. Hanggang nandyan na yung warrant of arrest ni Bato. Pag lumabas yan, pupusasan na lang siya. So, sabi ni Lacson, napakahirapan niya sa amin. Lalo't si Bato, hindi na nagre-report. Medyo nakakalungkot kasi mga kasama namin, si Senator Bato, kapwa ko pa Mayor, nung niyang unang naiulat na may warrant of arrest, hindi na siya pumapasok. Sabi po ni Ping Lacson. Somehow, maski papano, siyempre, nakakaramdam kami ng sentimiento sa kanilang magiging sitwasyon. Silang dalawa ni Senator Bongo. Politiko na rin si Ping Lacson. Ayaan mo na. Kasi pag pumasok pa yan si Bato de la Rosa, adi magmumosyon lang yan dyan para agawin sa'yo yung posisyon bilang committee chairman ng Blue Ribbon. Saka si Tito Sen, tanggalin nila. Hindi na matutuloy yung impeachment trial laban kay Sara Duterte, dating Senador Drilon. Pag natanggalan niya si Tito Sen bilang Senate President, walang impeachment trial na mangyayari. Kaya lang ngayon, sa mga developments, mga kababayan, sabi nga natin, kahit walang mangyari impeachment trial, hindi na problema. Kasi po, nakaamba yung possible release ng warrant of arrest bago kasama na si Sara. Nasa lista daw si Sara. Second box, yan mga kababayan ang sitwasyon ngayon. Hindi ito propaganda, mga kababayan, kundi truthful analysis ng mga sitwasyon. Ngayon, ang sabi, minority meltdown na po. To now, ang minority. Report dito sa Politico News. Minority meltdown. Cayetano Black seen shrinking as ICC. Flood scam cases loom. Yung mga balita sa nauna pa tayo sa mga analysis. Di ba yung sinasabi natin for the past several days? Ay, tapos. Sabi ko, tapos na. Ano pa man, sa local front, mga kababayan, may 3 senador ang namimiligro dito sa atin kasi sangkot sila sa flood control scam. Si Cheese, si Jinggoy, si
Ito ang pinag-uusapan dito. Tagal na nating dinidiscuss. 5. Tapos si Bongo, si Bato sa ICC. Si Chis, si Jinggoy, si Villanueva sa flood control scam. Di ba? 4 na lang po yung matitira sa minority. Si Marcoleta, si Cayetano, si Boisili, si Amy Marcos. Iyakan sila, mga kababayan. Sila na lang ang matitira, mga kababayan. I-acquit nila si Sara. Ma-acquit man nila si Sara, mga kababayan, di siya ma-acquit sa ICC. Ako tingin ko, hindi na siya aabot sa 2028 election po with the developments na nangyayari. Kaya po, maririnig na ninyo ang mga pino-float na pangalan ng kampo ng mga Duterte. Si Basti daw ang ipapalit o hindi si Pulong. Ibig sabihin, tanggap na nila na pati si Sara, malamang ma-impeach si Sara, ma-convict, or kung hindi siya i-impeach ng Senado, i-convict ng Senado, i-deliver siya pa dahil ngayon, baka niya Mr. Maravillas magkagulo. Wala man, sino man. Wala man kinalaman dito po yung administrasyon. Alam ng ating mga mamamayang Pilipino, walang kinalaman ng administrasyon dito. Yung pagkasabit sa ICC case ni Sara, pag sumabit siya rito, because of the testimony ni Las Cañas, nung mayor pa si Sara, diyan ang testimony po. Iparinig ko sa inyo yun. So, walang kinalaman yung ating Pangulo. Manawagan man sila ng people power, walang makikinig. Kasi, hindi man dito sangkot, mga kababayan, ang ating Pangulo. Doon naman sa flood control scandal, di ba gusto ninyo na makulong yung mga big fish? I-replay ko sa inyo. Nagpasimula ng Oakland to Ito. Si Vice President Sara Duterte naman, inakusahan nagpasimula ng Oakland Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Yan ang mga balita ang ngayon. nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. Panawagan ko sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Last year pa to, na balita. Lumitaw uli po yung balita ngayon because of the na si Vice President Sara Tambalos Duterte. ginoso ni Las Cañas si Sara sa Umarap si ICC. Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang Grabe. notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Kasama pa si Pulong. Baka pati si Pulong Ay meron ako mga issuean ng warrant of arrest ng ICC. So sino pa yung kandidato nila? Si Baste, the fall of the Duterte Empire, mga kababayan. Yun ang mangyayari. So walang maniniwala na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod nito kasi yung kaso marilasyon sa war on drugs since yung panahon pa na mayor pa si Sara. Walang impluensya ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa anumang desisyon ng ICC. So ang kinasadlakan nila na ito, kinasangkutan nila dahil sa kanilang mga previous actions, mga kababayan. So going back dito sa sinasabing meltdown ng minority. So ito na po. With the ICC now publicly naming go, sabi dito, whispers in the halls of the Senate are growing louder. Sige na bulungan sa Senado. It's likely that Go will also go underground like De La Rosa. Baka magtago na daw si... Tingnan natin bukas, balik yung sesyon ng Senado. Kung magre-report pa si Bongo. Pag hindi na po, diretso na. Disappear siya. Lahat sila magiging puganti na. Dadami yung puganti po sa kampo ng mga Duterte. Hindi man pwede nga bang panahon sila na magtatago. So, lahat na ito, pinasubo ni Digong na sabi niya, sagot na niya. So, ang dapat gawin ni Digong, umami na siya ngayon. Akuin na lang niya tapos kung pwede niyang pakiusapan, negosasyon na lang. Anyway, siya mananagutos lahat nito. Sabihin niya doon sa ICC judges, anyway, sabi niya, mabulok na niya ako if I found guilty.
Huwag na niyang patagalin. Sabihin niya, Your Honor, I now admit all the responsibility. Akuin ko na lahat. Ako man talaga yung nag-utos niyan. Nadamay lang ito. Inutosan ko lang ito, mga tao kong ito. Si Bato, si Bungo. Yung anak ko, ginaya lang ako. Sinundan yung aking yung aking mga ginagawa. Siyempre, anak ko yan. Natingala sa akin, ginaya. Yan kung pwede yung gawin. Kung hindi man na niya pa. Kasi, dapat ninyong panagutan ito. Tuloy. So, ito na yung pinag-uusapan ngayon. If that happens, sabi dito, Cayetano-led minority could lose more than just one seat. 3 more senators, Francis Chis Escudero, Joel Villanueva, and Jingo Estrada, are staring at potential charges tied to the multi-billion flood control mess after being mentioned in the draft report of the Senate Blue Ribbon Committee. Minsan, ako, sa totoo lang, nadulungkot din ako sa mga balitang ito. Kaya lang, hindi man natin maiwasan itong balitang ito. Ito yung balitang lumalabas. At wala man tayong kinalaman, di man tayo partisipan sa mga nangyari sa buhay nila. Ito'y nangyari sa buhay nila. Pinili nila ito. Hindi man sila yung may nagsabi sa kanila na gawin nila ito. Hindi. Their own volition, mga kababayan. Should arrest follow, sabi dito. The minority's numbers could take another hit. Senators must be physically present to vote in leadership contests, making attendance or the lack of it a critical factor in any future Senate power struggle. Adding to the uncertainty is Senator Robin Padilla, a vocal Duterte ally who might jump ship to the majority. Nagsabi na sila na Duterte block kasi di ba may lumabas sumingaw na mga balita na ang tatalon sa majority si Bongo. Tapos biglang nagsulat ng Duterte block anya kami. Never anya kaming iiwan namin. Sabi ni Robin Padilla, if Go and De La Rosa remain absent and the 3 others face legal setbacks, the minority could be reduced to just Cayetano, Senator Amy Marcos, and Senator Rodante Marcoleta. A far cry from the bloc's once formidable numbers. Dati siyam, 5 yung nalagas. Ano mangyayari niyan, Mr. Maravillas, kung nakulong na sila lahat, -5 yung mga senador? Iwan ko kung dapat na pag-usapan na nila kung kailangang may special election na gagawin to fill the, vacant slots. Dapat 24, mga kababayan yung senador. Matagal pa yung election, 2 years away pa. You see? So yun ang sitwasyon. The looming shrinkage comes on the heels of a failed attempt earlier this month to unseat Senate President Vicente Soto III and replace with the Senator Loren Ligarda, a move that was reportedly hatched by Cayetano but ultimately collapsed when support wavered at the last minute. Minalas, mga kababayan ng todo, yung minority sa Senado. Kasi paano hindi kayo dyan malasin sa minority? Wala na kayong inisip na mabuti. Lahat kasamaan yung ginagawa ninyo dyan sa Senate minority. Pinag-iisipan ninyong tanggalin si Senate President Tito Sen, hindi man para sa bayan, kundi para kay Digong, para kay Sara. Lahat pang personal kasi. Matalino ang ating Panginoong Diyos. Kailangan man nadudungawan kayo sa ibaba, hayaan kayo na gumawa ng mga kalukuhan. Lagi na lang iniisip ninyo. Hindi man para sa bayan, kundi para sa inyong sarili. Para kay Digong, para kay Sara, para sa China. So yun, mga kababayan, ang sitwasyon ngayon. Pinapaabot ko lang po sa inyo. O ngayon, ito na, list of minors college students killed in Duterte's drug war. August 19, 2017. Report ng Rappler. Post ni dating Senador Antonio Trillanes. O, basahin ko po sa inyo. Ang pinakabata po, 1 year old. At ang total na bilang ng mga namatay na bata, 122.
Imagine that. Hindi na sila lumaki. Kaya si Digong mga kababayan, saka si Bato de la Rosa, si Bongo, the rest, si Sara. Mapalad sila kasi binibigyan silang pagkakataon to defend themselves and choose their own lawyers to defend the rights before the court. Mapalad sila international court. Mga sosyal, ICC, kailangan mo mag-travel pa Netherlands, aeroplano, special, Gulfstream, matindi. Di ba special? Tapos, yung kulungan nila, kung makulong na sila doon, tulad ng dating Pangulong Digong, kumpletong amenities. May malaking television, yung mga pagkain masasarap. Kalapit lang, yung kabilang building lang, hospital, kung may sakit kang nararamdaman, immediately, madadala ka doon. So, walang problema. Complete amenities. Makakain mo yung gusto mo. May library. May gym. Walang ganong amenities yung mga selda rito tulad ng kulungan ni Laila de Lima. At yung mga victims ng war on drugs, mga kababayan, nasa kalot na, nasa libingan, mga kaluluwa na, hindi man lang nakatawag ng abogado para i-defend nila yung sarili nila before na kinalabit yung baril. Hindi nabigyan ng due process, pero sila binibigyan ng due process. Masama pa yung loob. Very unfair. Galit na galit yung mga DDS. Unfair talaga kayo. Bakit kayo nagagalit? Binibigyan kayo ng due process. Buhay na buhay. Hindi sinasaktan. Walang torture. Ito, wala. Lahat na kaluluwa. So, ang may karapatang magalit po, yung pamilya nitong mga batang ito, yun ang may karapatang magalit. Hindi na lumaki, may mga pangarap yun sa buhay. Yung mga bata, hindi na nakita ng kanilang magulang na lumaki. Ito, minors. The youngest reported victim of the war on drugs is an infant in Maguindanao. Infant, 1 year old. Grade 11 student Kian de los Santos is not the first minor killed in the name of President Rodrigo Duterte's war on drugs, sabi rito sa balita. He is just one among at least 31 people aged 18 years old and below killed either in police operations or vigilante-style killings in Duterte's first year, according to the data from the Children's Legal Rights and Development Center in January 2007, sabi ni Trillanes. Yung total nito, 122. Ito, initial reports pa lang, yung mini-mention ni Trillanes. CCTV footage of De Los Santos minutes before he was killed showed no signs he fought back. May CCTV. Kahit pa manlaban, si Kian, walang panama. Bata, pero walang panlaban. Nakuha na ng CCTV. Malacanang called his death an isolated case. This response is not surprising as Duterte himself in an interview with Al Jazeera in October 2016 referred to children killed in his drug war as collateral damage. The death of 17-year-old brings the total number of alleged drug personalities killed legitimate operations to more than 3,500 as of July 26, 2017, according to data from the Philippine National Police. Below is the list of individuals aged 18 years old and below, together with college students killed in Duterte's war on drugs, as reported by media and human rights organization. Ito, 4 years old, mga kababayan. Ang pangalan niya si Althea Barbon, 4 years old pa lang. Alangan man adik ito. Kaya yung DDS na nagsasabi na, mga adik man na niya yung pinatay. Ito adik ito, 4 years old. Nagdudruga na, nag-cocaine, nag-shabu. Althea died on September 1, 2016 from gunshot wound sustained during a buy-bust operation against her father, Aldrich Barbon, in Gilginhan City, Negros Oriental. The pursuing police allegedly failed to realize she was with her father, who tried to speed away from authorities on his motorcycle. The police reportedly failed to see the child on board the motorcycle with their father because they came from behind. 2 minors in Ampatuan, Mindanao, a teenager
and an infant were killed. Infant pa. 1 year old. Together with 4 other people in a police raid in Maguindanao on May 2, 2017, according to GMA News report. The police were supposed to serve a search warrant when the suspects allegedly resisted and fought back. Si Hideyoshi Kawata, 17 years old, was killed during a buy-bust operation in Caloocan City in January 2017 for allegedly helping a drug suspect. According to a GMA report, the police claims the 17-year-old was armed with an Uzi submachine gun, which the family denied. Joshua Gumilang, 18 years old, was allegedly dragged by armed men in an alley near their home before being killed by Delpan Beat Patrolman Ronald Alvarez and companion, according to the victim's cousin Jimmy Walker. The 18-year-old is one of the 4 drug-related deaths witnesses attributed to Alvarez during the course of a 3-month investigation by Rappler Patricia Evangelista and Magnum Foundation photographer Carlo Gaboco. Danica Garcia, 5 years old, was preparing to go to school in Dagupan, Pangasinan on August 23, 2016 when a stray bullet took her life. 2 motorcycle riders allegedly barged into their house looking for Maximo Garcia, Danica's grandfather. The bullet hit the 5-year-old sa kanyang nape and passed through a right cheek. Another 5 years old namatay, si Francis Maniusca. Francis died with her father, drug surrendery Domingo, after an unidentified gunman shot through an open window in Pasay City, December 2016, according to an inquiry report. Another is San Nino Banucan, 7 years old, killed by bullet meant for another 17-year-old teenager. He was shot by an unidentified gunman in Consolacion, Cebu. Sa lista, mga kababayan, maubos lang yung oras natin. Basta total niya, 122 children. Alangan mga adik yon. Sabihin pang adik, yung tatay, etc. Hindi man lang nabigyan pagkakataon yung sinasabing drug suspect, drug pusher, na ma-defend yung kanyang sarili in court, makakuha ng abogado. Kasi sentensyado na, death penalty. Walang death penalty dito sa atin. Pero nasintensya na siyang death penalty. Kaya mapalad po yung mga Duterte kasi walang ganon. Tinatratong maayos. Kaya wala kayong dapat na karapatang magreklamo. Ang may karapatang magreklamo, yung mga biktima. Kasi hindi nabigyan ng due process. Ngayon, ito yung additional na mga information na gusto kong ibigay sa inyo. Sabi dito sa report ng Inquirer, ICC to Philippine law enforcers, just following orders won't shield you from justice. Kung ang depensa ninyo, sinasabi ninyo, sumunod lang kayo sa utos, hindi yan magsishield sa inyo, sa inyong pananagutan. May pananagutan. 4 years since 2016 when Rodrigo Duterte assumed the Philippine presidency, they operated with a sense of impunity, carrying out a brutal, systematic campaign of killings aimed at eliminating a population Duterte had thoroughly demonized. They seemed untouchable, shielded by Duterte's protection, and emboldened by a public persuaded by the dangerous lie that safety requires extrajudicial violence. That era of impunity may have ended on Saturday, sabi dito sa balita. The International Criminal Court's Pre-Trial Chamber 1 released a lesser redacted version of its charge sheet against the former president for crimes against humanity, and it did not stop with Duterte. 8 individuals were named as co-perpetrators. Ito na nga po, si Bato, si Bongo, si Aguirre, si Danao, si Camilo Cascolan, si Abayalde, si Dante Giran, patay na to si Dante Giran, Isidro La Peña. They are accused alongside Duterte, described as main suspect in the campaign that human rights group estimate killed as many as 30,000. The chamber also said other members of the PNP
and high-ranking government officials were co-perpetrators, raising the possibility that additional names could be identified. Sino na yon, mga kababayan? Nasa lista sa secondary si Sara Duterte. At alam yun ni Sara, inamin niya last year sa isang interview. Nasa listaan niya. Sabi ni Atty. Palsis, Dear Bato in Bongo, kung ayaw ninyo isuko kayo sa ICC, isulong nyo na sumali ulit ang Pilipinas sa ICC and the Rome Statute. Yan ang una. Pangalawa, magpakaso kayo sa DOJ ng Crimes Against Humanity and the Republic Act 9851. Choose your prison dito o sa ICC. Pwede. At least kung nandito kayo, mabibisita kayo nang hindi kayo masyado magastusan. Mabibisita kayo ng inyong pamilya. Si Bato de la Rosa takot na kaya nagtago kasi takot na ma-deliver siya sa ICC kasi yung apo niya daw di na niya makikita. So kung nandito lang siya, madali siyang mabisita sa kulungan. Maganda itong proposal ni Atty. Palsis. Pwede mag-negotiate, magpakaso dito. Pwede niyan, Mr. Maravillas. Joke lang yata ito ni. Bumalik sa Rome Statute. Isulong niyong sumali ulit ang Pilipinas sa ICC and Rome Statute. Magpakaso kayo sa DOJ ng Crimes Against Humanity and choose your prison dito sa ICC. Buti si Sara, kayang-kaya walang reklamo siya. Bumisita doon sa The Hague. Walang problema, pabalik-balik doon. May kondo na yata sila doon. Kayang-kaya. Si Norma Estavillo said that there is no election in 2028 for the continued development of the Philippine nation. Marcos forever. Kaya lang, ang theory natin, tingin natin, baka hindi na kasama sa kandidato si Sara. It's either siya na ma-impeach, ma-convict. Kung hindi siya ma-impeach, ma-convict dito, pangangababayan, baka ma-deliver siya doon sa ICC. So, walang Sara Duterte kandidato. Sabi ni Junbi, it seems like there is a deep conscience seen in your eyes. It seems forced. Is that because of the skirt? Anong skirt? Sabi ni Macy Kat, there is no need for election, boss. Matik, the number 13 upward candidate will enter the last 2025 election. So, yung mga natalo, yun ang umupo. Sabi ni Martin Serino. Gonggong, Leonardo Astillero. Good afternoon, Sir Dan. Flor de Lisa Sunday. Sunday pala. Good afternoon to all of us. God bless everyone. Be careful. Let's be careful. Bye-bye po. God bless. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.